Nag-abiso na sa kanyang mga kapatid si Vice President Sara Duterte na panatilihing secure ang kanilang mga personal na gamit para sa maaaring paghahain ng mga otoridad ng search warrant sa kanilang mga tahanan. Ani ng Vice Presidente, ang search warrant ay para sa paghahalughog ng tahanan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at maging bahay nilang magkakapatid. Abiso ni VP Sara, huwag na labanan ng mga otoridad at hayaan na lamang ang mga ito na gawin ng search dahil wala na aniyang kontrol ang magkakapatid sa maaari pang mangyari. Asahan na rin aniya na matapos ang search ay may mga ebidensyang makakalap ang mga otoridad na aniya ay mga planted evidences sa loob ng kanilang bahay. Samantala, ayon pa sa pangalawang Pangulo, wala ng punto kung lalabanan pa ang magiging proseso ng kapulisan kaya mas mainam umano na hayaan na ito mangyari. Kayo po ay naging hingan namin ka ng insight, ha? Reaksyon ko na dito sa final na... Palakpakan muna natin to si Kade yung makalma. Malupit yan. Mahusay bumalagbag yan. Tuloy natin. Dito sa impeachment complaint laban kay Vice President. First time na isang Vice Presidente ang ma-impeach. Palagay ko, mas mabilis yung nangyari kay President Erap kasi after opening prayer, na-impeach na. Tuloy-tuloy na. Mas mabilis pa yun, Lakay. Nagano ba? Ayan. So anyway, itong impeachment kay Vice President, marami ang tanong dito, Senator Ping. Kakayanin ba last session na kahapon? Pwede magkaroon ng special session impeachment hearing. Bakasyon na ang mga senador kung senador na natin. Yeah, I don't think so, kasi June 2 ang balik nila. Pero yun, sandali rin lang yun eh. So, at saka marami pang gagawin bago magsimula yung trial. Gagawa pa ng rules of impeachment. Tapos siyempre may mga formalities pa yan. Of course, transmitted na as of last night yata. Pero ganon. At saka kung halimbawang simulan nila yung impeachment trial, after 2025 elections, sa July, pag-opening ng bagong kongreso, magbabago yung landscape, yung membership ng Senado. So baka kailangang ulitin pa uli yung mga nasimula na kasi hindi alam ng mga bagong papasok yung naganap sa trial. So I think for practical reasons, baka mas magandang ipagpaliban na yung trial mismo pagpasok na ng bagong Congress, yung 20th Congress. Ayan. Pero yung maraming school of thought, dalawa, may mga nagsasabi na question na Supreme Court, yung impeachment dito sa Vice President. Pero ang tanong dito, Senator Ping, ayan, marami ang nagulat dito kasi alam natin na matindi ang pronouncement ating Presidente na wag impeach, mahagulo lang yan. Ayan, maging ating kapatid sa INC, sumuporta rin na wag i-impeach ang Vice President. Pero biglang-bigla po, ayan, at ngayon ang una pang pumirma ay ang presidential son. Ayan, bakit kaya? Alam naman natin siguro, hindi naman tayo pinanganak kahapon, wala namang uusad na impeachment case nang walang blessing ang Presidente, Senator. Yun, malinaw ho yun. Para doon sa mga kababayan nating INC, alam naman ho nila na walang uusad pagka walang kumpas nitong si Marcos Jr. Kaya sinasabi na wala silang kinalaman dyan, malaki niya. Kalokohan! Napakalaki kasinungalingan, pambubudol na naman ho. Pagdating doon ho sa sinabi niya na walang kwenta yung impeachment na yan, di ba? Hindi makakapagpakain yan ng Pilipino. Storm in the teacup, sabi nga niya, di ba? Pambubudol na naman ho pala yun. Naniwala yung mga kababayan nating INC, pero naniwala sila para kumbaga masabayan yung trip nito si Marcos Jr. Na kung saan, pabor naman sa sambayan ng Pilipino. Yung pambubudol na yun na pinaniwalaan natin kay Marcos Jr., sa tingin ho natin, yun na yung huling pambubudol niya na merong magiging pakinabang sa sambayan ng Pilipino. Pinaniwalaan natin yung yung distraction niya ang yung impeachment. Pero pala, sa kabila ng mga pronouncement niya na yun, yung kanyang anak tumatrabaho sa House of Representatives. Di ba? Napakawalang yan nila. Ito yan na Lakay, si Sir El, dahil yung impeachment sa ating noon si President Erap tapos yung si Chief Justice Corona talaga nakakapaghiwa-hiwalay ng bansa lalo ito dahil medyo malalim yung alitan sa agutan ng mga patutsada ng bawat kampo at saka presidente sa vice presidente medyo hindi healthy para sa ako nga nung medyo nagsimula na yung away yung palitan ng maanghang na salita naging guest ako doon sa Amcham, doon sa Davao. So tinanong ko kung ano yung aking pananaw. Sabi ko, tumulong na lang tayo para mag-de-escalate. Huwag na tayo makikantsaw para lalong mag-away. Kasi ang sabi nga ni Lee Kuan Yew, when elephants run
Naku, Lee Kuan Yew na naman. Papaandaran na naman ho tayo ng Lee Kuan Yew. Naku, tumanda na lang kayo sa Senado. Hindi nyo pinairal yung pagkakal. Yung mga Lee Kuan Yew na yan. Toka Lee Kuan Yew. Elephant's fight. It is the grass that suffers. Tayo yung mga damo. Pag nag-away yung mga higante. malalaki, mga higante, talagang ang tatamaan talaga yung masang Pilipino. Ayan. Kaya hindi healthy. Doon lang sa punto na yon. Tungkol naman sa kung ano Hindi ho tayo pabor doon sa pagka nag-aaway itong dalawa na to, nagsasaper ang Pilipino. Hindi yun ang punot dulo at yung naging ugat kung bakit nagsasaper ang Pilipino. Nagsasaper ang Pilipino dahil incompetent ang presidente. Si VP Sara, tahimik ho siyang nagtatrabaho, ginulo ho siya nitong mga walang yang to. Yun ho yun. Hindi, si VP Sara ba, nakipag-away siya dito kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez, di ho siya nakipag-away. Ginuluho siya nitong si Tambaluslos. Siguro sa utos nitong si Marcos Jr. Saka kahit walang away ho, incompetent nga eh. Magsasaper ho talaga Pilipinas kasi ang mga pulisiya ng administrasyon na to, hindi naman ho talaga para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para ho doon sa mga kaibigan nilang importer ng bigas, bawasan ng taripa. Kasi una, mga nag-smuggle yung mga yan, di ba? Nano dyan sa House of Representative. Yung iba sa mga malapit dito sa pamilya Marcos, napabilang sa mga big time smuggler ng mga agricultural goods. Ang ginawa ho ng administrasyon para hindi na siguro mag-smuggle, tinapyasan ng taripa. Kawawa ho ang sambay ng Pilipino. Yung revenue na nalugi tayo na sa inaasahan natin na bababa ang presyo ng bigas. Hindi ho bumaba ang presyo ng bigas, nalugi pa ang sambay ng Pilipino. Binenta ang mga ginto. Ayun ba, meron ho bang kinalaman yung mga decision na yun ng administrasyon dito kay Vice President Sara Duterte? Diyan ho ba sa awayan ng Duterte Marcos na yan, meron ho bang kinalaman doon sa ginawang aksyon na yon ng administrasyon? Malabo ho yung dahil nag-aaway sila, nagsasaper ng sambay ng Pilipino. Hindi ho, sa ayot sa gusto natin, bangag ang presidente natin, kahit anong mangyari dyan, kahit hindi sila mag-aaway, magsasaper ho talaga tayo. Yun ho ang katotohanan. At alam mo yun, Senator Ping, alam mo yun. ano yung talagang reason kung bakit biglang na-transmit, no? Nagkaroon ng impeachment at na-transmit. Ayoko na muna mag-comment kasi kung sakali-sakali na manalo tayo at maging maupo bilang impeachment judge Yan ka na naman, isa ka pa eh. Isa ka pa dun sa mga bida-bida. Sigurado lang yan si Atty. JB. Yan yung mga siguradong magiging magsusuot ng robe. Yan si Senator Bato, Senator Bongo. Yan mga sigurado yan. Ayan, si Senator Pil, yan ang mga sigurado. Ikaw hindi ka sigurado, Brad. Huwag niyo hong iboto yan. No, tumanda na lang sa Senado yung mga yan. Kayo naman, nasa sa inyo ho. Pero dito ho natin ipapakita na talagang dalawang elepante, nagsasaper ang damo. Kahit hindi mag-away yung elepante na yun, magsasaper ang damo. Kasi hindi natin alam, baka tinitira nila. baka ma-preempt sa aking pananalita kung ano yung after all, hindi pa rin natin alam hindi pa natin nakikita yung nilalaman ng articles of impeachment. Ayan. So alam natin na yung mga impeachment imposibleng walang blessing ang presidente. Ito kaya medyo nagbago ang ang mga pangyayari sitwasyon, Senator sir. Dahil dun sa sinabi mismo ng Pangulo lately, dahil sa kinu-question ng mga taga Davao, ayan, sabihin natin yung 2025 budget at sabi ng presidente ito ay related daw sa planong destabilization na. Ito kaya ay may kaugnayan doon sa mabilis na impeachment case laban kay Vice Presidente. Hindi tayo privy doon. Lahat ng pag-usapan natin dito, Marites. Ikaw naman, Senator Ping Lacson, play safe ka na naman eh. Alam mo yan, umiinit ang issue ng budget, pero naibabalik na ho natin. Kalma lang, naibabalik na ho natin yung issue ng budget. Yung issue ng budget, yun ho talagang naging sangkalan para dito sa impeachment. Natahimik na nga, wala na nga impeachment eh. Pagkakaalam ng buong Pilipinas, wala na, hindi natuloy yan. Tapos na, next Congress na yan na tatrabahuhin, di ba? Yun ho nasa utak natin. Anong nangyari? Pero alam natin, tuloy, kung hindi man ngayon, sa susunod na Congress, talagang ipipilit yung impeachment na yan. Next budget deliberation, Office of the Vice President, ganon din ho ulit gagawin nila. Babalik ho nila yung 2023 confidential fund. Anticipated ho natin yun. Alam ho natin matutuloy ang impeachment. Pero bakit minadali dito sa particular na pagkakataon na to? Noong pumutok yung issue ng kulang-kulang na BICAM report. Para ho tabunan, para ho takpan, yun. Pero yung distab, malayo yun. Yun ang totoong Marites. Hindi ho destabilization yung kulang-kulang na BICAM report. Kini-question lang ng ating mga kababayan, bakit ganun?
pinirmahan, renatipikahan, kulang-kulang. Pagdating sa printing, doon na lang linagyan. Yun ang problema ho natin. Pero yun, hindi destabilization yun. Ano ho yun? Valid question ng bawat isang Pilipino. Bakit nyo pinirmahan yan? Kayong mga representante namin, kayong mga senador namin, kulang-kulang yung BICAM, bakit nyo pinirmahan? Hindi ho ba valid yung question na yun? Bakit renatipikahan nyo yan? Last 2 minutes, alas 6 ng hapon, doon yung sinad sa mga congressman, tapos renatipikahan dyan sa House of Representative. Kung pala maglalagay o magbabago, doon ho yan, dyan sa ratifikasyon, bago ira-ratify, pagbobotohan pa. 'Di ba? Kaso hindi ho yun ang suma. Bago printing, doon sila naglagay ng kung ano-ano. At yun ang sinusubukan ho nila tabunan dyan sa issue ng impeachment na yan. Pero hindi ho natatabunan yan. Tuloy-tuloy lang ho tayo dyan. Ayan. Pero teka, bago natin iwanan ng impeachment, Senator Ping, ayan. Ano ang pagkakaiba ngayon dito sa impeachment case laban sa Vice Presidente at yung impeachment ng dating Pangulong Erap at dating Chief Justice Corona? Bawat impeachment trial may kanya-kanyang characteristics at saka siyempre membership ng Senate nagmamatter din yan. Dahil after all, alam naman natin hindi naman talaga legal masyado. May legal din pero mas political kaysa legal ang impeachment trial. Kasi alam mo na malaking factor Mas political kaysa legal. Kaya yung mga nagsasabi para sa accountability, para sa hustisya, ulitin natin yung sinabi ng Din yung- Ping. Oh. Pakinggan nyo mga kababayan sa mga nagsasabi na para sa accountability, para sa mapanagot natin. Hindi ho pananagot ang issue dito. Pakinggan hindi nyo to. naman talaga legal masyado. May legal din pero mas political kaysa legal ang impeachment trial. Yun, narinig nyo ho yun mga kababayan. Mas political kaysa legal yung impeachment trial. O, para dito kay Sendanya, para doon sa mga ogag na congressman. Alam nyo yan, na hindi legal yan. More on political yung impeachment na yan. Kasi alam mo na malaking factor din yung kung ano yung magiging kumpas ng Malacanang, whether ito'y kitang-kita o kaya medyo subtle, malaking bagay yon. Aha, ayan. Bakit ba naging matagumpay ang impeachment kay Chief Justice Renato Corona noon? Ako bumoto ako to convict Siyempre, di ba? Balita ko natin, napakalaking perang pinakawalan dun eh. Nakadila ka pa dyan. Isa ka dun sa mga to convict. Kinonvict nyo itong si Renato Corona. Pero nagkalitaw-litaw, absuelto pala tong mama. Isa ka pala sa mga isa ka pala Ping ikaw pakanton ka naman. Spaghetti ka naman. Mas gusto ko natin yung pansit eh. Tsaka yung palabok. Palabok ka naman. Yung masarap palabok. Ikaw, bumoto ka pala ng to-convict eh. Sino bang hindi, si Ma'am Miriam lang, Ikaw, to-convict ka. Ibig sabihin, alam na. Kasi nung naglabasan na yung mga ebidensya, nung una, hindi eh. Okay. Kasi parang on its face, parang sabi ko, parang walang masyadong basihan. Pero nung naglabasan na, kasi sa impeachment trial, lakay, Sister El, lahat pwedeng ilabas eh. Doon nga namin natuklasan na yung palang salin, pagka lit-lit ng font, yung pala may authority yung ombudsman na talagang buksan lahat yung bank accounts mo, lahat. Nakalagay doon na pwede siya mag-coordinate maski sa ahensya ng gobyerno para suriin lahat, pati yung effectively parang naka-waive yung bank secrecy, yung rights under the bank secrecy law. So yun ang naging outcome nung kay Chief Justice Corona. Kasi nung nag-appear si Ombudsman Morales, Conchita Morales, yun, nailabas lahat yun. Kaya what struck me doon sa mga explanation ng votes, ang talagang yung maalala mo lang nun si Lito Lapid eh. Dahil yung pizza pie. Pagka dami-daming mga explanation na pinagandaan ng napakahabang panahon, ang naalala ng mga tao, yung explanation ng vote ni Lito Lapid dahil yung pizza pie niya. Explanation. Ano ba hindi ko ito masyadong matanda yung pizza pie? Ano ba? Medyo hindi ko inabutan yun. Lakaya at Senator Ping. Parang isang slice lang. Anyway. The legend. Iba Pero talaga. napakaseryoso niyan medyo pagka sa amin sa experience namin, talagang mag-aaral ka kasi bawat isa sa amin, siyempre judge, magtatanong ka. Hindi naman po pwedeng walang laman yung tanong mo. Hindi pwedeng katwiran mong walang laman yung utak mo. Mag-aaral ka talaga. Yan, mga natin. Itong mga kandidato natin, magagaling ho yan. Kung yan si Lacson na lang, di ubra yan.
Baka yung trinabaho ni Lacson sa mga sa 10 termino niya dyan sa Senado, hindi naman nakasampu ha, o sa huling 4 na termino niya dyan sa Senado, isang termino lang ho dito kay Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, at saka dito kay Congressman Dante Marcoleta. Lahat ho ng ginawa nitong mama na to, kaya niyang tapatan ng mga kandidato natin. Naalala ko, Senator Ping, nung in-interview ko si Chief Justice Corona, dyan na upo, ha? Ayan, at dyan na upo si si Justice Maidas Marquez. Yeah, kasi siya yung court administrator Yes, yata. Tsaka lagi siyang present noon. Opo, ayan. Si Justice Maidas. Totoo yan. At may ano ba, alam mo, sa mga impeachment trial, pinaka-controversial ay isa sa mga controversial dito, of course, kay President Era. Pero dito kay Chief Justice Corona kasi nagkaroon dito, Senator Sir, na ano yung PIDAP na marami ang nadamay. Ayan, di ba? Alam mo, water under the bridge, tapos na. Pero maikwento ko lang yung konting sidelights. Opo, Kasi nung nagkaroon na ng conviction, meron na kaming ruling, nagkaroon ng caucus. So may anunsyo. Meron tayong additional. Ako naman, dahil hindi ako kumukuha ng pork sabi ko, alam mo naman where I stand. So wave ako dyan, hindi ko kukunin. Parang 50 million each ganun. Wow. So meron akong katabi noon, kinalabit ako. Sayang yan, ipasa mo na lang sa akin. Sabi ko, parang hindi tayo nagkakaintindihan sa akin. Ano to personal ko ito na advocacy ko ito, saka tinayuan ko to, parang gano'n. Pero palagi ko nagbibiro lang naman. Parang gusto ko malaman kung sino yung nagbiro kay Senator Ping. Secret. Palagay mo, kilala mo yan, Sister L. Ayan. NR na ako dyan. NR na. At speaking of yan, tuloy nagsalita ang dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sabi, to be direct, to be frank, sabi nga ano yun yung ilang senador noon, impeachment judges, sabi para bumoto, i-convict ang dating Chief Justice Corona, talagang binigyan sila ng hindi ko masasabi kung bribe ba ito, pero Hindi naman, kasi nangyari after na. after na ba? Tapos na Pakinkin parang, na lang daw. parang pakinkin. Tapos na yung binyag. Tapos na binyagan, pakinkin na lang. Hindi yung, kung before, masama yun. Kasi, Kaya itong mga tatayong bilang hukom, judge, dito sa impeachment na to, abang-abang lang ho kayo mga kababayan. talaga yun. Ayan. At ang sabi ng dating Pangulong Noynoy, yan yung PIDAP, Priority Development Project. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Damdamin. At alam naman natin na Senator, ang issue nun kaya bakit na-impeach ang dating Chief Justice ay may kinalaman sa Hacienda Lucita, hindi po ba? Hindi. Ang alam kong background doon, yung midnight appointment. Okay. Na parang hindi maganda ang dating kay Pinoy, President Noynoy. Kasi nga, kate-take over niya, in-expect niya, siya mag-appoint ng panibagong Chief Justice. Dahil na-tiyempo yung retirement, noong mandatory retirement, noong papalitan, nasa yung sa period na banned ang mga appointments. Okay. Pero after that, nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema na sinasabing exempted yung appointment ng mga Supreme Court justices. The rest is history. Ganun ba? Lakay. Bago ka, Sister El, bago makalimutan yung kasi matunog din ang issue nun kasi ang Supreme Court nun nag-decide dun sa Hacienda Lucita issue na dapat daw talagang ilang reform, ganyan. Hindi ko alam yung background. Based to sa aking bubuit. Parang hindi ganun ang... Ganun ba? Anyway, opo, ayan. Right, so, Okay, Sister El, take it away. Lakay, iwanan na muna natin ang usapan ng impeachment at ang pa-history ni Senator Ping at ni Lakay. Ang dami kong natutunan dun sa discussion natin, Lakay. Pero ito muna, Lakay, puntahan na natin. Yan ang advantage sa mga matatanda. Veterans. Ayan, veterans na lang. Kaya, Mawisyo. mga unang ipinanganak. Okay, proceed, Sister El. Sa ating bakit ikaw, punta na tayo, Lakay, dahil si Senator Ping ay muling susubukan na makabalik sa Senado. Siya, Lakay, ay mahigit na 50 years na bilang public servant at siya po ay naging PNP chief, naging senador at minsan ding humawak po ng pwesto sa gabinete.
Doon pa lang ho sa mga ano na yon, mga nakamtan na nitong si Ping Lacson sa kanyang karera bilang politiko. At ngayon tumatakbo pa rin ho siya bilang senador. At nakita ho natin, mula nung mga panahon na talagang nakapasok siya sa politika hanggang ngayon, sa tingin ho natin wala hong nabago. Kaya pagka ilinagay ho natin yan, umasa ho kayo sa susunod na 6 na taon, wala na naman hong mangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat to. Ano lang ho yan, kumbaga, maboka, mabola, pero wala ko yan. Sablay yan. Ito, attorney Jimmy Bondoc. Yan, walang BS yan. Hindi ano yan. Hindi, yan, si attorney JB. Yan yung mga kandidato na alam nating may paninindigan. No? Yan, si Senator Christopher Bongo na ang ano yan, ang bisyo, magserbisyo. Di ba? Malulupit mga slogan yan. Yan, basta malupit po yan. Basta kay Tatay Digong, suportahan natin yan. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko tayo lalaglag ni Tatay Digong kagaya nitong si Ping Lacson.